I'm going to share to you my personal experience during my interview in the US Embassy K1 visa or fiancé visa category experience. Hello mga boss! Welcome back to my channel for Pinay Vlog. And today I'm going to share to you my personal experience during my interview in the US Embassy K1 visa or fiancé visa category experience. Last February 13, 2024, 6:30 in the morning. So mga boss, no, during my interview, I am pregnant. So, finally po, nandito na po ako sa Arizona. Nakasama ko na po ang aking fiancé na si Brian. And after 14 months of waiting po is na-approve po ang aming process ng K1 visa. So, last February 13, 2024, may interview po ako sa US Embassy Manila ng 6:30 in the morning. So, ito po yung aking mga experiences. I'm going to share to you from the beginning kung ano yung process up to pag-approve sa visa. Ang interview ko the time is 6:30 in the morning nga. So, pumunta po ako ng before 6:30. So, mga 5 pa lang pumunta na ako sa venue sa US Embassy. Malapit lang din yung pinagstayhan ko. So, better kung malayo kayo sa area, mag-hotel kayo para po hindi kayo malate. So, nang dumating ako doon is may pila na, mahaba na yung pila. Pero, ika-category po kayo kung anong oras ang inyong appointment. Halimbawa, 6:30 sa akin, merong 7:30, 8:30, like na gano'n na lines. So, nung lumabas, mayroon na po yung mga security doon. Pinapasok nila yung 6:30. So, i-prepare niyo po, number 1 is yung DS-160. First page, yung pinakaunang page ng DS-160 at ang inyong appointment verification or confirmation appointment. Yung first page lang din. And also, your passport. Pag kapasok na po kayo doon sa mismong venue, tatakan po nila yung passport mo, makinig po kayo kung saan kayo pupunta. So, meron naman doon ilalagay sa likod ng passport mo kung ano yung letter ka pupunta. So, doon sa akin is letter C pumunta ako doon. Nung pumasok ako is scan yung mga gamit nyo doon. Bawal ang cellphone, bawal ang ballpen or like sign pen, at bawal ang tubig. So, yung tinala ko is all documents lang. Nakalagay sa folder. So, ito lang yung documents na dinala ko. Para isahang bit-bit lang. Yan. So, madali lang siyang buksan kung may kailangan. So, hindi ka na magkaganon-ganon. So, dapat i-organize mo ang iyong things para hindi po kayo marattle ba para diretso-diretso po ang process. So, once na ma-scan na yung mga gamit nyo, makapasok na po kayo sa loob. Meron pong mga personnel doon. Sa time ko is mga babae yun. 3 sila. Doon ika-categorize kayo kung saan kayo papasok or magpipila. So, nasa likod yun ng passport nyo na nakatatak. So, pumunta na kami doon, in-organize kami, at hiningi or pina-prepare sa inyo yung mga documents na ito. NBI, PSA birth certificate, DS-160, Senomore, appointment letter, passport, MRV, slip, medical result, 2x2 photo, 2, police clearance kung available, kung meron kayo or nagpunta kayo sa ibang bansa, and divorce decree kung divorce ang inyong fiancé. So, lahat nun is i-prepare mo for the step 1 interview sa Pinoy Consul.
So, bali nung time sa akin is when do 40 ako nun. And ito yung mga questions niya. Petitioner's name. What is your petitioner's address? Is he divorced? How many times? What is the beneficiary's name? How old is the beneficiary? Where you were born? Have you committed crime? Did you go out the country? How many years you're outside in the country? Do you have a mole in your nose or do you have a mole above your nose? So, pinakita ko po yung may mole kasi ako dito na hindi siya masyadong makita kung malayuan. Pinakita ko po to and then binirify niya dito sa photo. And then, is this really your name? Kasi yung pangalan ko is misspelled siya kung sa real name ko. Kaya, kinaklaro talaga yan. Kinaklaro ko talaga before ako aalis. So, binirify niya talaga yung spelling ng pangalan ko. So, nagka-problema po ako. Depende po yan sa consul kung ano yung tatanong sa inyo based din yun sa mga documents niyo or papers niyo. Sa akin, nagka-problema ako sa 2x2 photo. Buti na lang is nag-prepare ako ng dalawang copy, dalawang iba-ibang shots ng 2x2. So, dapat prepare din kayo kung marami is better para hindi po kayo mahirapan or hindi kayo lalabas para magpa-picture. Meron naman doon sa labasan, hindi talaga sa labas ng campus or hindi sa labas ng embassy, pero meron doon sa labasan. Pero maraming tao doon na nakapila dahil nga sa problem nila sa paggawa ng photo na 2x2. So, yun lang problema ko. And then, dahil nga sa ex-abroad ako, nagtrabaho sa Saudi and sa Dubai, hiningan ako ng police clearance. So, binigay ko naman yung police clearance ng Saudi at ng Dubai. Pagkatapos nun is, binigay niya sa akin yung TS-160 ko and pinaproceed niya ako sa window 45 yata, hindi ko na maalala. Pero sa first window ng biometrics, ang bait ng consul na yun. And tinanong lang sa akin ang aking pangalan at binigay ko lang yung DS-160 tapos nag-biometrics na ako. And then, pinaupo ako doon sa third step. So, dahil nga sa maaga kami 6:30, wala pa yung 6:30, nag-antay kami until 7:15 or 7:30 yata yung nag-open ang window or American Consul windows. At nag-antay kami bago sila nag-open. Siguro nag-prepare pa sila or everything. Basta matagal nag-open sa window ng American Consul. Kaya nag-wait kami doon ng siguro more than an hour ako nag-wait or kami. So sa binilang ko, number 46 ako na nakaupo sa upuan eh. And yun, pagbukas naman ng window is mabilis lang. Mga nasa 5 minutes, tapos na yung interview. 3 to 5 minutes tapos na yung interview. Pero minsan may mga consul talaga na makita mo na matagal ang interview nila, talagang mabusisi sila. Depende yan sa window na mapuntahan mo. So, yung mga questions sa window 60 po ako napunta. American Consul siya na mapayat na lalaki na may medyo gwapo talaga siya and mapayat at super bait niya talaga at talagang pagtawag sa pangalan ko, you have to be careful or you have to listen. Wag kang makipagkwentuhan sa katabi mo kasi tatawagin yung pangalan mo, medyo slang yung pagkakabasa sa pangalan mo. Kaya dapat mong pakinggan. So pagtawag sa akin, pumunta ako agad and then I say na good morning and then nag-smile ang consul tapos tinanong niya sa akin, una is give me your passport. And then sabi niya, raise your right hand for an oath. And then ito yung mga katanungan. Sa step 3, window 60, American Consul. Number 1, what is your name? When is your birth date? What is your petitioner's name? What is his address in the United States?
Is he currently married? What is his job? Do you know that you will get married within 90 days? Is he divorced? How many times? Have you been to another country? How many years? Have you committed a crime? Did you serve in military? Do you have children together? And then doon ako na do you have children together? Sabi ko lang talaga sa kanya, it's in my tummy, still in my tummy, unborn. It's 6 months old. And then he smiled. And then I was looking at him like he's preparing for the documents. He's not even looking at me while he's questioning me. He focused on the documents while he's questioning me. So, but I to eye focus on him para maintindihan ko din kung ano yung itatanong niya sa akin. Baka hindi naman siya masyadong slang. Naiintindihan ko yung tanong niya or yung pag-i-English niya. And then, pagkakuha niya ng pamphlet, nakita ko kumuha siya ng pamphlet. And then sabi niya, your visa is approved. Wait 1 to 2 weeks for your visa. Congratulations. And then, sabi ko pang ganun, thank you very much. And then I smiled. Tapos sabi niya, good luck. And then, that's it. Umalis ako. Kinuha ko yung mga documents ko. And then, umalis ako. Parang wala lang. Diretso ako kasi hihingi ako. Pumunta ako sa CR bago ako lumabas ng area or lumabas sa US Embassy. Doon ko nakita na marami talagang nagpa-picture doon. Photo booth ng Kodak. Kodak yata yun. Kodak Express. So maraming nakapila doon. So kaya prepare na maraming 2x2 pictures kayo nadala. Mas better para meron kayong options kung hindi nila tatanggapin. So yun lang ang aking experience sa aking interview for K1 visa application last February 13, 2024 of K1 visa category as a pregnant Pinay. I hope na nakatulong tong video na to kahit kunti man lang sa inyo, and I hope na i-subscribe and hit that bell notification below para po sa marami more videos in the future. Gagawa pa ako ng maraming videos about sa aking experience or personal experience, lalong-lalo na sa pag-process ng K1 visa. So, that's it mga boss. Thank you so much for watching. Peace.